Alamin mo muna ang buong katotohanan bago mo siya husgahan. Yan ang aking natutunan sa lahat ng aking naging karanasan. Ikaw, nagkamali ka na ba ng akala? Dear Mama Mia, matapos ang aming kasal ni Christine, ay minabuti muna naming makituloy sa bahay ng aking mga magulang upang makatipid sa mga gastusin. Tutal naman ay ako ang bunso sa aming tatlong magkakapatid at may sarili na ring mga buhay ang nakakatanda sa akin, kaya hindi naman siguro pabigat kaming mag-asawa sa aking mga magulang. Mama Mia, bagamat kasal kami ni Christine ay napag-usapan namin na wag na munang magkaroon ng anak. Pangarap ko kasing maging isang CPA o Certified Public Accountant. Kaya minabuti muna naming pag-ipunan at unahin ang aking pagre-review bago ang pagkakaroon ng sarili naming anak. Hindi naman po sa pagmamayabang pero matalino kasi ako, Mama Mia. At sayang ang lahat ng aking nalalaman at natutunan kung hindi ko maipagpapatuloy ang aking sinimulan. Kaya kasabay ng aking pagre-review ay ang aking pagtatrabaho upang maging responsableng kabiyak para sa aking asawa. Hindi naman ako nabigo. Matapos ang halos 1 taong hirap, ay naipasa ko rin ng board exam at isa na ako ngayong ganap na Certified Public Accountant. Nakahanap kaagad ako ng ibang trabaho sa isang sikat na kumpanya sa Makati. At nagsimula na akong kumita ng mas malaking pera. Ang buong akala ko noong una, Mama Mia, ay sapat na sa akin ang makamit ang aking pangarap na maging isang CPA. Pero habang tumatagal ay parang nauuhaw ang aking isipan sa paghahanap ng iba pang karunungan. Marami kasi sa mga CPA na nakilala ko sa Makati ay mga lawyer din, Mama Mia. Kaya naman napagpasyahan kong kumuha na rin ng kursong law upang mapabilang sa mga tanyag at sikat na executive sa sentro ng komersyalismo sa ating bansa. Sunod-sunuran lang kasi ang aking asawa sa mga plano ko sa buhay. Si Christine kasi, Mama Mia, ay mas minabuti na lang niyang maging isang plain housewife bagamat tapos siya sa kursong Bachelor of Science in Accountancy. Maganda ang asawa ko, Mama Mia. Sexy, makinis, maputi at higit sa lahat ay napakabait at napakakonserbatibo. Ang tanging punaka lang sa kanya, Mama Mia, ay medyo low ang kanyang IQ. Sa madaling salita, ay kinulang siya sa talino. Hindi naman talaga siya makakapasa sa kurso namin kung hindi dahil sa tulong ko. Noong nag-aaral pa kami, Mama Mia, ay palagi ko siyang tinutulungan sa lahat ng aming mga aralin para nang sa ganon ay maintindihan niya. May naging advantage din naman ang pagiging magkaklase namin dahil natulungan ko siya ng husto na naging dahilan upang matapos niya ang kanyang pag-aaral. Malaki ang bilib ni Christine sa akin, kaya siguro nagustuhan niya ako, Mama Mia. Hindi naman kasi talaga ako gwapo, pero hindi rin naman pangit. Kumbaga, nasa katamtaman lang. Kung tutuusin ay wala akong sinabi kung pisikal na anyo ang pag-uusapan sa mga naging karibal ko sa pag-ibig ko sa asawa ko noong kami ay college pa lamang. Kaya naman, dinaan ko na lang sa talino ang lahat, kaya nakuha ko siya. Alam ko na may pressure siya noon na kuhanin ang kurso namin dahil kapwa CPA rin ang kaniyang mga magulang. At ang gusto nila ay matulad si Christine sa kanila. Sinamantala ko ang pagkakataon upang mapalapit sa kanya sa pamamagitan ng pagtulong upang ganap niyang matapos ang kursong accounting.
At hindi naman ako nabigo, Mama Mia, dahil nahulog ang loob ni Christine sa akin bago pa man kami makatapos ng college. Kaya agad ko na siyang pinakasalan pagkatapos naming graduate. Mahirap na, baka mahubad pa ang helmet na suot niya at mauntog siya at matauhan pa siya. Pumayag naman si Christine na magpakasal sa akin. Siguro para magkaroon ng excuse sa mga magulang niya dahil alam niya na pipilitin siya ng mga ito na mag-review at ipasa ang CPA board examination. Na alam naman niya, Mama Mia, na hindi niya magagawa. Kasi nga, hindi ko na siya mapapakopya sa exams kapag board exams na. Dahil kahit papaano naman ay meron na akong stable job at kahit na nag-aaral pa ako ng law, ay kaya ko nang tustusan ang lahat ng gastusin naming mag-asawa. Kaya naman nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay minabuti na naming bumukod ng tirahan upang ganap na ang pagsasabuhay ng pagiging pamilya naming dalawa ng asawa ko. Simpleng bahay lang ang nilapitan namin, pero kahit papaano, Mama Mia, ay pwede na para sa mga nagsisimulang katulad namin. Apartment ang nilipatan namin. Up and down. Salas at kusina sa ibaba at 2 kwarto naman ang nasa itaas. Eksakto naman dahil napag-usapan na namin ni Christine na panahon na para kami ay magkaanak. Kaya ang 1 kwartong bakante ay pwede na naming i-reserve para sa magiging anak namin. Napansin ko na hindi maganda ang pagkakagawa ng kabilang kwarto kumpara sa magiging silid naming dalawa ng asawa ko. Kasi plywood lang ang dingding nito, Mama Mia, at may pagitan pang espasyo sa kisame. May naiwan pang lumang papag ang dating may-ari pero hindi ko na inalis kasi mga 9 months to 1 year pa malamang ang hihintayin bago kami magkaroon ng baby ni Christine. Kung soswertihin na makabuo kami kaagad dalawa ng asawa ko. Mama Mia, sa pagdaan ng mga araw ay nakilala rin namin ang aming mga kapitbahay. Wala namang problema sa kanila kasi halos lahat sila ay mga titulado at mga may pinag-aralan. May kanya-kanya na rin silang mga pamilya at matahimik na namumuhay sa aming lugar. Kaya hindi na ako nag-aalala kung naiiwan kong mag-isa sa bahay ang aking asawa. Tiwala na rin ako, Mama Mia, na ligtas siya kahit madalas ay gabing-gabi na akong umuuwi galing sa school at sa trabaho. Pero kahit gabi na akong umuuwi ay nagagawa pa rin namin. Natuparin ang aming mga obligasyon ni Christine sa isa't isa. Nagagawa pa rin naming magniig at magtalik kasi nga gusto na naming magkaroon ng anak. Pero pag minamalas ka nga naman, Mama Mia, halos 5 buwan na ang lumilipas mula nang itinigil namin ang paggamit ng contraceptive para makabuo kami, pero hindi pa rin kami makatsyempo-tsyempo na makabuo kaming dalawang mag-asawa. Isang araw, Mama Mia, kakagaling ko lang sa trabaho at papunta na sana ako sa school nang mapansin ko na parang nagbabadya ang malakas na ulan. Sa oras na 4:00 ay madilim na ang paligid at malamig na ang simoy ng hangin. Nag-alangan akong tumuloy sa school at baka maabutan pa ako ng baha at traffic sa daan. Total ay wala naman masyadong importanteng topic na iti-take up kasi katatapos lang ng aming mga major exams ay minabuti kong umuwi na lang muna para magkaroon kami ng mahabang oras ng aking asawa. Para na rin gumawa kami ng baby. Masarap kasi lalo na kung uulan ng malakas at malamig ang panahon. The best talaga ang panahon kapag ganun, Mama Mia. Kaya sigurado ako na makakarami kaming dalawa at baka doon pa kami swertihin at sa wakas ay makabuo na ng sarili naming anak.
Madali naman akong nakauwi mula Ayala hanggang sa nirerentahan naming bahay sa Guadalupe. Pagdating ko sa bahay ay hindi ko nakita si Christine sa salas. Wala rin siya sa kusina at lalong wala rin siya sa banyo, Mama Mia. Malamang ay nasa kwarto namin siya at inaayos lang siguro ang mga gamit namin doon. Mahilig kasi ang asawa ko na mag-ayos-ayos ng mga gamit. Masinop kasi siya sa bahay, Mama Mia. Kaya naman agad akong umakyat at tumuloy sa silid namin pero wala rin siya doon. Iisa na lang ang lugar na maaari niyang puntahan, Mama Mia, ang kabilang silid na pansamantala naming ginawang bodega. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang doorknob ng pintuan upang buksan iyon, Mama Mia, ay nakarinig na ako ng mga tinig sa loob. Ano ka ba? Para kang mauubusan? Dahan-dahan naman at baka masira pa ang damit ko. Boses ng isang babae na hindi ako magkakamali na kaboses ng asawa ko. Malinaw na malinaw ang aking naririnig na may kausap si Christine sa loob ng silid. Tumawa naman ang boses ng lalaki. Sige na nga, sabi mo eh. Bigla-bigla ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo, Mama Mia, at ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Mukha yatang may kasamang lalaki ang asawa ko sa loob ng kwarto. Baka kasi bigla siyang dumating eh. Boses ng asawa ko. Oo nga, dalian na natin baka dumating pa yon. Ay teka, huwag kang mag-alala. Alam ko kasi matatagalan pa yon kasi mukhang uulan. Boses na naman ng asawa ko ang naririnig ko, Mama Mia. Napapamura na ako sa isipan ko. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Pinagtataksilan ako ng aking asawa. Ako ang iniisip nila na matagal pang darating kaya meron pa silang oras para sa isa't isa. Parang nagdilim ang aking paningin ng mga oras na yon. Mga hayop, papatayin ko kayo. Agad akong pumunta sa kusina at kumuha ng matalas na patalim. Magbabayad kayo mga taksil. Yan ang mga nasa isip ko noon, Mama Mia. Sa hindi inaasahang pangyayari, dahil na rin siguro sa aking pagmamadali ay muntik pa akong madapa pag-akyat ko ng hagdan at muntik na ring tumarak sa akin ang kutsilyong hawak ko. Napamura na naman ako, Mama Mia. Paano na lang kung napuruhan ako? Paano na ang buhay ko? Kung mamamatay ako, sayang lahat ng pagod ko. Sayang ang pinuhunan ko sa sarili ko, lalong-lalo na sayang ang career ko, Mama Mia. Saglit akong nahimasmasan sa aking mga naiisip. Paano nga ba? Kung baliktad, ako ang nakapatay. Paano na ang magiging buhay ko? Paano na ang pangalan na iniingatan ko? Paano na ang career ko? Oo, maaring bumaba ang sentensya ko o baka maabsuelto pa ako kung sakaling mapatay ko sa akto ng pagtataksil ang asawa ko at ang kalaguyo niya. Pero makakatulong ba yun sa akin? Paano na ang buhay ko pagkatapos ng lahat? Gulong-gulo ang isip ko noon. Hindi ko talaga malaman kung ano ba ang dapat kong gawin. Doon, Mama Mia, ay napatawag ako sa Diyos. Humingi ako ng tulong sa Kanya kung ano ba ang nararapat kong gawin sa pagkakataong yon. Saglit kong nabanggit yon habang ako ay tila tulala at hindi ko pa rin malaman kung ano ba ang susunod kong aksyon. Parang nauupos na kandila akong napaupo at napasandal sa dingding ng kwarto namin kung saan ay dinig na dinig ko pa ang halakhakan at ang harutan ng dalawang nilalang
na naglalandian at nagtataksil sa loob ng kwarto. Ibinaba ko ang kutsilyong hawak ko sa tabi ko, Mama Mia, at wala sa sariling sinabunutan ko ang aking sariling buhok. Gusto kong umiyak o magwala, subalit pakiramdam ko ay hinang-hina ako at hindi ako halos makakilos. Hindi ko talaga malaman ang gagawin ko noon. Gusto ko silang saktan dahil sa pagtataksil nila sa akin. Pero kung gagawin ko yun, baka nga naman yun pa ang maging dahilan para tuluyang masira ang buhay ko. Kasabay ng aking nagpupuyos na damdamin ang pagbuhos ng isang malakas na ulan. Tila yata pati ang langit ay lumuluha para sa akin. Parang ito ang labis na nasasaktan sa tinatanggap ko ngayong kabiguan. Diplomasya ang kailangan, kaibigan. Tila yata may bumulong na anghel sa aking kanang tenga. Hindi, patayin mo na, mga taksili. Yan naman ang parang naririnig ko sa kaliwang tenga ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero parang nag-uusap ang magkabila ang tenga ko. Diplomasya, patayin. Diplomasya, patayin. Nakakarindi, Mama Mia. Pero alam ko na kailangan kong magdesisyon. Kinailangan ko munang gamitin ang aking mga nalalaman sa aking gagawing desisyon para nang sa ganon ay wag namang madamay ang buhay ko sa pagkasira. Dahil sa gusto kong maging isang abogado, dapat malaman ko ang side ng complainant at ng respondent. Pagkatapos noon ay gagamitin ko naman ang aking nalalaman sa accounting sa pamamagitan ng pagbabalanse ng debit at credit. At ang ultimatum ay ang kinalabasan kung net loss ba o net income. Ang final na decision, Mama Mia, dahil sa ako'y makatao at may takot sa Diyos, alam ko na diplomasya ang kailangan kong pairalin sa pagkakataong ito. Hindi ko na dapat ilagay ang batas sa aking mga kamay. Paalala siguro na ang nangyari sa hagdan ay isang paggising lamang sa akin na hindi ko dapat dungisan ng dugo ng mga taksil ang aking mga kamay. Bahala na. Ang mahalaga naman ay maipamukha ko sa kanila ang kasalanang kanilang ginagawa. Ang kanilang pagtataksil at pakikiapid. Mama Mia, sosorpresahin ko sila habang nasa kalagitnaan at nasa kainitan sila ng kanilang pagtatalik. Humigit kumulang, alam ko na ang susunod na mangyayari. Mapapahiya silang dalawa at pagkatapos ay hihingi ng tawad sa akin ang magaling kong asawa. Ang asawa ko na ang buong akala ko talaga ay isang mahinhin at respetadong babae. Papatawarin ko siya pero kinakailangang permahan niya muna ang pag-amin niya sa akin sa isang papeles. Papatawarin ko siya sa isang kondisyon na papayag siya para mapadali ang annulment na aking ipafile at pagkatapos ay bahala na siya sa sarili niya at bahala na rin ako sa buhay ko. Magkita na lang kaming dalawa sa husgado. Mama Mia, na sa ganoon akong pag-iisip nang biglang sumigaw ang asawa ko. Ay, ano ba? Alam mo naman na may kiliti ako dyan eh. Huwag nga dyan. Sabay tawa. Lalo akong napatiimbagang. More or less, alam ko na ang ginagawa ng lalaki sa asawa ko. Hinahalikan niya ng pilit ang tenga nito pero pinipigilan siya ni Christine kasi alam ko na malakas ang kiliti doon ng aking asawa. Tandang-tanda ko pa nang una kong malaman na may kiliti siya sa kanyang tenga noong nanonood kaming dalawa ng sine. Dati pa nung college pa kaming dalawa. Tapos ay panay ang momol namin o make-out sa KKK. Kasulok-sulukan
at kakanto-kantuhan at kadilim-diliman na parte ng sinihan. Dahil sa nadadala na ako, Mama Mia, noon sa aming pagmumomol, ay pinasya kong damahin ang kanyang mga dibdib sa pamamagitan ng aking mga kamay. Hindi naman siya tumutol noon kaya't ipinagpatuloy ko ang ginawa kong pagkapa at pagpisil ng kanyang dibdib. Subalit nang tumagal ay nabibitin ako sa sitwasyon na meron kaming dalawa. Kaya naman sinubukan kong ipasok na ang kamay ko sa loob ng kanyang t-shirt pero tinutulan niya ang ginawa kong yun. Wala akong nagawa kundi ang ipagpatuloy ang pakikipaghalikan sa kanya. Naisip ko na baka hindi pa siya masyadong nadadala sa halikan naming dalawa. Kaya naman unti-unti ko siyang hinahalikan sa kanyang leeg at habang sinisimsim ko naman ang kanyang kabanguhan. Pinagapang ko ang aking mga labi papunta sa puno ng kanyang tenga. Subalit laking gulat ko, Mama Mia, nang bigla niya akong kinurot ng malakas na malakas sa aking tagiliran at halos mapunit na ang aking balat. Masyado palang malakas ang kiliti niya sa tenga at hindi niya makontrol ang sarili niya. Mula noon, hindi ko na siya basta mahalikan sa tenga niya. Nagbabalik ang alaala kong yun habang narinig ko, Mama Mia, ang mga impit na ungol at daing ng aking asawa. Nakikita ko na sa aking balintatawang unti-unti nang hinahalikan ng lalaking yon ang aking asawa mula sa leeg nito pababa sa kanyang makikinis at malulusog na dibdib. Mama Mia, nagagalit talaga ako sa aking mga nai-imagine na ginagawa nilang dalawa sa loob ng silid na yon. Hindi ko talaga maisip kung ano ang magagawa ko kapag nakikita ko na yon sa akto. Alam na alam ko na kung ano ang nangyayari sa loob. Alam na alam ko na nag-e-enjoy na naman si Christine habang ginagawa yon ng lalaki sa kanya. Alam na alam ko na sinasabunutan niya at minamasahi niya ang ulo ng lalaki habang hinahalikan siya nito sa kanyang buong katawan. Mama Mia, bigla na namang napalakas ang ungol ng asawa ko sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko noon. Sa tuwing kasi kaming dalawa ng asawa ko ang nagsisiping, Mama Mia, ay hindi naman siya ganoon kalakas kung umungol o dumaing. Lalong nagpupuyos ang damdamin ko. Siguro nga, mas magaling ang lalaking yon. Siguro nga, mas napapaligayan niya ang asawa ko kesa sa akin. Mama Mia, doon naman ay naisip ko na baka yun ang dahilan kung bakit nagtataksil sa akin ngayon ang asawa ko. Baka hindi ko siya napapaligaya sa kama. Baka respeto lang ang mahihinang ungol niya sa akin. Hindi ko talaga lubos maisip, Mama Mia, na magiging ganoon ang asawa ko. Ang tingin ko kasi sa kanya ay napakamahinhin at pinong-pinong babae. Pero sa naririnig ko ngayon mula sa kabilang kwarto, ay alam na alam ko, Mama Mia, na siguro nga ay hindi ko lang nailalabas ang wild side ng asawa ko. Mama Mia, gustong gusto ko silang hulihin sa akto. Pero nang papunta na ako sa loob ng kwartong yun at nasa labas na naman ako ng pintuan, ay hindi ko na naman maigawang igalaw ang katawan ko. Lalong-lalo na nung tinawag na ni Christine ang pangalan nung lalaki. Jameson. Yun ang pangalang tinawag niya, Mama Mia. Paulit-ulit niyang tinatawag ang lalaki sa pagitan ng kanyang pag-ungol. Siguro, grabe na ang ginagawa sa kanya ng lalaking yon. Siguro nagagawa ng lalaking yon ang mga hindi ko nagagawang bagay sa asawa ko.
Mama Mia, hindi ko lubos maisip na nandito ako ngayon sa sitwasyon na ito. Nasa labas ng pintuan ng isang silid kung saan nandoon ang asawa ko at ang lalaking kaulayaw niya. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Pipihitin ko na sana ang doorknob, Mama Mia, pero hindi ko na naman maigalaw ang kamay ko. Sinabi ko sa sarili ko na kailangang mahuli ko sila sa aktong dalawa. Sinabi ko sa sarili ko na kailangang huminahon ako habang mahuhuli ko sila. Pero nung pinihit ko na ang doorknob ay hindi ito nagbukas. Nakalock ito sa loob, Mama Mia. Ibig sabihin, ayaw talaga nila na may makakita sa kahalayang kanilang ginagawa. Dali-dali akong umakyat sa taas, Mama Mia. Dali-dali akong lumipat sa kabilang kwarto, Mama Mia, para kunin ang susi ng kwartong yon. Napapalakas ang aking mga apak sa sahig pero alam ko na hindi na nila naririnig yon. Aside siguro sa sarap na kanilang nararamdaman ay sobrang lakas pa rin ng ulan, Mama Mia. At ang mga yabag ko sa sahig ay hindi na nila alintana. Hinanap ko ang susi pero hindi ko mahanap sa kwarto namin. Kaya naman, Mama Mia, dali-dali akong bumaba sa hagdan at hinanap yon sa may salas at sa may kusina. Pero wala pa rin akong nahahanap doon. Kaya naman, Mama Mia, napaupo na lang ako sa may salas. Hindi ko alam kung kakatukin ko ba sila. Minabuti kong doon na lang umupo dahil doon ay hindi ko naririnig ang halinghing at ungol ng asawa ko habang pinapaligaya siya ng ibang lalaki. Pero Mama Mia, lumipas ang ilang minuto ay hindi pa rin ako mapakali doon. Naisipan ko na dapat ay akyatin ko na sila at katukin. Dapat pigilan ko kung ano man ang nangyayari sa kanila. Pero naisip ko, Mama Mia, kung gagawin ko yun, ano pa ang pipigilan ko? Siguradong sigurado ako na sa boses ng asawa ko, alam ko na hindi lang isang beses na nangyari sa kanilang dalawa yon. Siguro nga, Mama Mia, ay matagal na akong niloloko ng asawa ko. Sabi ko naman kanina, hindi ba, na gabing-gabi na ako kung umuuwi ng bahay dahil sa sobrang busy ko sa trabaho at sa eskwela. Kaya naman alam na alam ko na siguro, Mama Mia, ay inaaraw-araw ng lalaking yun ang asawa ko. Hindi ko malaman ang aking nararamdaman. Magkahalong puot at magkahalong lungkot din ang namayani sa akin. Mama Mia, tinatanong ko ang sarili ko noon kung ako bang may kasalanan kung bakit nangyayari ito. Ang sabi kasi nila, pag babae raw ang nagloko, Mama Mia, ibig sabihin ay may hindi na ibibigay ang lalaki sa kanya. Kami kasing mga lalaki, Mama Mia, ay nadadala kami ng init ng aming katawan, ng utos ng aming pangalawang ulo. Pero alam ko na kayong mga babae ay sentimental kayo pagdating sa bagay na yon. Alam ko na may pagkukulang ako sa asawa ko. At yun ang dahilan, Mama Mia, kung bakit hindi ko magawa-gawa silang sugurin sa itaas kung saan ay nagpapakasasa sila sa katawan ng isa't isa. Galit na galit ako noon, Mama Mia. Gusto ko silang sugurin. Gusto ko silang pagpapatayin. Kaya naman umakyat ako muli sa second floor para katukin na at bulabugin na ang nangyayari sa kanilang dalawa. Mama Mia, silang dalawa na ang halos nagduduet
sa pag-ungol. Alam ko na malapit na sila. Mama Mia, narinig ko pa na nagsabihan sila ng I love you habang nararating nila ang rurok ng kanilang ligaya sa kanilang ginawang pagniniig. Narinig ko pa ang sinabi ng asawa ko na sana ay mabuntis na raw siya ng lalaking yon. Tuluyan na akong napayuko sabay ang pagtulo ng aking luha. Hindi lang pala ang katawan at puso ang ibinigay ng asawa ko sa lalaking yon, kundi pati ang magiging anak niya. At itong lalaki pa na ito ang gusto niyang maging ama ng anak niya. Awang-awa ako sa sarili ko noon, Mama Mia. Napandeho na nga at naiputan sa ulo, ay nagawa ko pa silang patapusin sa kanilang kataksilang ginagawa sa akin. Pinagtaksilan ako ng babaeng lubos kong minamahal. Saglit na katahimikan ang namayani sa loob noon. Tumigil na rin ang malakas na ulan sa labas. Sinamantala ko ang pagkakataong yon, Mama Mia, upang ayusin ang aking sarili. Ibinalik ko ang forma kong disente at kagalang-galang. Ayokong maging mukhang kawawa sa harap ng dalawang taksil. Gusto kong ipabatid sa kanila na ako pa rin ang pinakamagaling sa lahat. Nakasalanan nila ang pagtataksil sa akin. Nakawalan ng asawa ko ang pagtataksil na ginagawa niya. Ako ang matalino, matibay at may dignidad. Siguro nga mas may itsura sa akin ang lalaking nasa loob ng silid na yon. Pero alam ko, Mama Mia, na hinding-hindi niya mapapantayan ang naabot ko sa career ko. Nagantabay lang ako sa tapat ng pinto ng silid at humanda na ako at hinanda ko na rin ang isipan at ang sarili ko sa isang matinding komprontasyon at pag-uusig. Ilang saglit pa ay wala pa ring lumalabas sa loob ng kwartong yon. Mama Mia, gusto ko silang katukin pero hindi ko magawa. Gusto ko na magulat sila paglabas nila. Lumipas na ang halos 30 minutos ay hindi pa rin sila lumalabas kaya naman naiihi na talaga ako. Nagbanyo muna ako at saka uminom ng tubig at binalikan sila sa taas. Naririnig ko pa silang nag-uusap at ang sabi nila ay pwede pa siguro silang matulog dahil baka matatagalan pa ako. Mama Mia, kinuyom ko ang mga palad ko sa sobrang galit. Nag-antay pa rin ako sa labas ng pinto. Nang biglang may nagsalita sa aking likuran. Oh, honey, andyan ka na pala. Ba't andyan ka nakatayo sa harap ng pintuan? Kanina ka pa ba? Nagulat ako, Mama Mia, dahil boses ni Christine ang nasa likuran ko. Pero hindi ko alam kung lilingunin ko ba siya. Pero nang bigla na naman siyang nagsalita, kung ano ba ang ginagawa ko doon ay nilingon ko na ang pinanggagalingan ng tinig. At totoo nga, Mama Mia, si Christine nga. Galing siya sa may hagdanan at basang-basa pa siya. Honey, hindi, kadarating ko lang. Mahina akong tugon. Mabuti at hindi ka inabot ng ulan. Nakita mo ba si Dina? Tanong ni Christine sa akin nang humalik siya sa mga labi ko. Dina? Andito ba sila? Baka sila yung narinig kong tao sa loob kaya ako andito. Chine-check ko sana, akala ko ay pinasok na tayo ng magnanakaw eh. Palusot kong tugon, Mama Mia. Si Dina kasi ay kapatid ni Christine. Matanda lang ito ng 1 taon sa aking asawa at kakakasal lang din ni Dina sa asawa nitong si Vic nung nakaraang buwan. Mama Mia,
hindi ko pa rin mawala sa isip ko na Jameson ang tawag ni Dina kanina nung magkaniig sila nung lalaking yon. Kaya naman tinanong ko siya kung sino ang kasama ni Dina. Kung si Vic ba? Oo, si Vic. Nagulat nga ako nang bigla silang sumulpot dito eh. Naisipan tayong pasyalan. Napansin ko rin kasi honey na wala nang laman ang ref natin kaya sumaglit na muna ako sa palengke upang maipakain tayo sa kanila. Sa malas nga naman at inabutan pa ako ng malakas na ulan kaya natagalan ako sa palengke. Mama mia, dun ko naisip na si Christine pala ang sinasabi ng dalawang tao sa loob kanina na baka biglang dumating at hindi pala ako yun. Siguro ay naisip ng mag-asawa na baka makabuo sila kung sa ibang bahay sila magniig at naisipang magquickie sa loob ng kwartong yon. Nakahinga naman ako ng maluwag at sumilay na ang aking mga ngiti sa aking labi. Dito na nga tayo sa kwarto natin, baka kung ano pang ginagawa ng dalawang yan dyan at makadistorbo pa tayo. Sabi ni Christine, sabay hatak sa aking mga kamay at tila natatawa sa kanyang naiisip na maaaring ginagawa ng kanyang kapatid at ng asawa nito. Pero bago kami pumasok sa kwarto, Mama Mia, ay tinanong ko muna ang asawa ko kung sino si Jameson. Dahil narinig kong tinawag yun ng babae sa loob. Ah, Jameson. Hindi mo ba alam? Anong hindi ko alam? Jameson kasi ang pangalan ng bagong karakter ni Vic. Si Vic kasi, Mama Mia, ay isang voice talent sa isang TV network. Jameson raw ang pangalan sa bagong karakter nito. Natawa naman ako, Mama Mia, at nagpatianod na lang nung hinila akong muli ng asawa ko papasok ng kwarto namin. Sabay na kaming nagbihis ng aking asawa. Nang kapwa na kami hubot-hubad ay niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan ng buong pagmamahal. Ano ka ba, honey? Mamaya na yan. May bisita tayo, remember? Tulungan mo na lang kaya akong magluto sa baba. Pwede ba? Malambing na pakiusap sa akin ng asawa ko. Pwedeng-pwede basta ikaw nanginginig pa. Sagot ko naman habang tila nag-akto akong nangingisay at sabay pa kaming tumawang dalawa. Mama Mia, labis akong nagpasalamat. Maling-mali pala ako sa aking hinala. Ito kasing kapatid ng asawa ko, Mama Mia, ay kaboses na kaboses talaga ni Christine. Pero hindi ko naman siya masisisi kasi nga natural lang naman sa magkapatid ang medyo magkatunog ang boses. Mama Mia, doon ko lang naisip na kaya pala maingay ang babae sa loob ng kwarto habang nakikipagtalik. Kasi hindi pala talaga ito ang asawa ko. Napansin ko talaga na maingay sa kama ang aking hipag. Kabaliktaran siya ng kapatid na si Christine. Pero bakit hindi ko agad naisip yon nung una pa lang? Ewan. Basta ang alam ko, naging masaya ako, Mama Mia, nang malaman ko na hindi pala nagtataksil sa akin ang mahal kong asawa. Naisip ko rin, Mama Mia, paano kaya kung tumarak talaga sa dibdib ko ang kutsilyong hawak ko kanina? Paano kaya kung namatay na lang ako dahil sa maling akala ko at sa maling galit ko? Totoo nga ang sabi nila. Huwag munang husgahan ang isang pangyayari o ang isang bagay hanggat hindi mo nalalaman ang buong katotohanan. Dahil nakakamatay ang maling akala. Upang maiwasan ko na mangyari ulit yon, lalo kung pag-iibayuhin ang aking pagmamahal, pagtitiwala at ang respeto ko sa aking asawa. Ipaparamdam ko sa kanya na siya lang ang aking reyna. Ang reyna na tanging pagsisilbihan at mamahalin ko habang buhay. Dahil napatunayan ko talaga, Mama Mia, na ang asawa ko
ay siyang ibinigay sa akin ng Diyos dahil alam ng Diyos na si Christine ang kailangan ko upang aking matupad ang aking mga pangarap at ang pamilyang aking hinahangad. Mama Mia, masaya ko nga palang ibabalita sa inyo na ngayon ay buntis na ang asawa ko sa magiging panganay naming dalawa. 3 buwan na siyang buntis. Kaya naman ay excited na ako, Mama Mia, na malaman kung ano man ang gender ng aming magiging anak. Wala naman akong preferred na gender. Masaya ako kung ano man ang ibibigay sa akin ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pakikinig nyo nitong kwento ko. Lubos na gumagalang, Peter. Nako Peter, hindi ko alam kung matatawa o maaawa ako sa kwento mo. Labis-labis ang galit na nararamdaman mo sa puntong muntik ka nang pumatay ng isang tao. Pero yun pala ay hindi pala yun dapat kasi hindi mo pala yun asawa. Tama nga si Peter. Naway kahit magaan lang ang naging kwento ng kanyang buhay, sana ay may natutunan tayong lahat mula sa kanyang kwento. Yun nga, ang pag-alam ng buong katotohanan bago umaksyon. Huwag magpadala sa galit. Dahil kapag nagpadala tayo sa galit, ay maaari nating ikapahamak ang mga bagay na susunod nating gagawin. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Peter at ni Christine dito sa ating YouTube channel. Kung kayo po ay nagustuhan nyo ang kanyang kwento, huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at saka i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Huwag nyo rin kalimutan na pwede kayong mag-share ng sarili nyong kwento ng inyong buhay. Mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakainis, nakakagalit, o mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon at leksyon. I-email nyo lang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa palagi niyong pagsuporta sa ating mga videos na ating ina-upload. Ako po ang inyong Mama Mia.